Kung hindi nyo pa nababalitaan, itong si Justin Arana, yung center ng Converge, ay nagkaroon ng injury, hyperextended knee. At hindi siya makapaglalaro ng ilang linggo. So hindi na ako magtataka kung itong Converge, na alam natin nasa playoffs na sila at baka maging number 1 or number 2 pa o number 3, depende do sa magiging resulta ng mga susunod na games. Hindi na ako magtataka kung itong Converge ay pumasok sa isang trade transaction para kumuha ng isa pang big man at baka masama dito itong Barangay Ginebra at ng isa pang team. Ang posibleng mangyari dito, itong Converge makuha itong center ng Phoenix na si Kai Balungay at ito naman Barangay Ginebra ang makukuha nila itong center ng Converge, itong si Ben Phillips, yung 6'8 center nila na hindi pa naglalaro sa ngayon. At ito namang Phoenix Fuel Masters, makukuha nila itong si Jeremiah Gray at isang first round draft pick sa Ginebra. O kaya naman posibleng ibalik si Ben Adamos dito sa Phoenix kasama yung first round draft pick ng Gene Kings. Kung ganyan ang magiging sitwasyon, okay na para sa Ginebra na makuha nila itong si Ben Phillips. Marami mga fans ang nagtatanong siguro ba't hanggang ngayon hindi pa naglalaro itong si Phillips dito sa Converge. Dinraft kasi yan ng Converge pero parang hindi pa sila magkasundo dito sa kontrata. So sa tingin ko magandang option na to sa Ginebra na pumasok dyan at i-buy out yung contract nitong si Phillips mula dito sa Converge para magamit nila. Itong si Phillips, ang laro nito para doon sa mga hindi pa nakakakita sa kanya, parang Rudy Hatfield, yung dating player ng Ginebra na magaling sa depensa at sa rebounding. Sa tingin ko, babagay yan dito sa Ginebra kaysa kay Isaac Go. Dahil si Isaac Go, kahit center, ang gusto niya ay nando sa perimeter. Samantalang ito si Ben Phillips naman ay sa loob ang laro. Kaya sa tingin ko, pwede ito na maging rim protector at rebounder ng Barangay Ginebra. Kaya dapat pumayag ang Ginebra dito sa ganitong klaseng trade offer. Papalitan na nga ba ulit ng San Miguel Beer itong kanilang import na si Malik Pope? Itong huling game ng San Miguel Beer kontra dito sa Northport Batangas kung saan natalo ang San Miguel. 4 points lamang ang na-score nitong si Pope at 24 minutes lang ito naglaro. Kung sakaling papalitan ng San Miguel Beer itong si Malik Pope, baka ito na ang magiging panglimang import nila kung kukuha sila ng kapalit. Sa ngayon kasi must win yung susunod na laro nitong San Miguel Beer. Dahil kung hindi, baka sila ang malaglag at hindi makaabot sa playoffs. Kaya asahan natin nagagawa ng aksyon itong San Miguel. Ang tanong na lamang ay kung papalitan ba nila itong si Malik Pope. Abay, hindi sabihin na nating madali ang kumuha ng import at magastos yan. Dahil guaranteed at least 2 weeks yung bayad sa kanila. Kaya ngayon, pinag-aaralang mabuti ng San Miguel kung kukuha sila ng isa pang import. Kung sakali kasi napalitan nila ito si Malik Pope at hindi naman sila mag-succeed, paano gagawin nila? Paano kung masama na naman ang performance? On the other hand, paano kung ganyan pagpatuloy ang laro ni Malik Pope dito sa laban nila, yung last 2 games nila, at nagkataon naman na Converge at TNT pa makakaharap? So, ibig sabihin, lalong ang bigat niyan. Kaya dito natin masasabi talaga na medyo may pag-iisipang mabuti itong management ng San Miguel. Kung kinakailangan ba talaga na palitan si Malik Pope o kaya hintayin na lamang nila na makapasok sila sa playoffs at saka sila magde-decide kung papalitan si Pope o hindi. Dahil kung hindi rin naman sila makakapasok sa playoffs, sabay sayang naman kung magpapalit pa sila ng import. So baka ang gawin ng San Miguel Beer dyan ay hintayin na lamang nila na matapos itong last 2 games nila. At kung hindi sila makapasok sa semis, babawi na lang sa Philippine Cup. At kung makapasok man sa playoffs, doon tsaka nila papalitan ito si Malik Pope at kukuha sila ng ibang import na kanilang magagamit. Kaya ayan ngayon, mukhang ang magiging plano nitong San Miguel. Pero wag natin i-discount yung possibility na biglang palitan si Pope. Sa ngayon, maraming posibilidad pagdating dito sa playoffs, yung tinatawag natin na playoff scenarios at yung quotient system. Malaki ang posibilidad ngayon na baka magtabla-tabla yung record nitong NLEX Road Warriors, San Miguel at Magnolia. Ito yung tatlong teams na naglalaban para dito sa pang number 8 at final na playoff slot. Kapag nagtabla-tabla yung record niyan, ang mai-eliminate dito ay yung Magnolia at maglalaban para sa final playoff slot itong San Miguel at itong NLEX Road Warriors. Parang ganyan ang magiging sitwasyon ngayon. Kaya tignan natin kung ganito nga ang magiging sabihin na nating outcome. Ibig sabihin, kung ikaw Magnolia, hindi mo kailangan mag-worry sa mga ganyang bagay. Dahil wala na sa control mo kung ano ang gagawin ng NLEX at ang San Miguel dito sa mga susunod nilang laro. Ang maliwanag dito, kung ikaw ang Magnolia, kinakailangan ipanalo mo yung remaining games mo at bahala na kung ano mangyari
kung papasok man sa playoffs o ma-eliminate ka o kung magkakaroon ng isang playoff game para ma-determine kung sinong papasok dito sa quarterfinals. Ang importante lang dito sa Magnolia, ang maliwanag dito, kahit ano pang mangyari ng conference, kinakailangan ng pagbabago. Pati na dito sa San Miguel, silang dalawang koponan, ay kinakailangan ng balasahan. Tignan niyo yung lineup ng Ginebra, ang bilis din ng magpalit ng tao. Dati, Twin Towers yung kay Coach Tim Cone, tapos napalitan, naging si Christian Standhardinger yung main man nila. Pagkatapos ng bilis na, dagdagan nila Jamie Malonzo, si Jeremiah Gray, at ngayon, nandiyan na sila Stephen Holt, si Troy Rosario, RJ Abarientos. Ang bilis ng palitan ng tao. So, dapat ganyan din ang mangyari dito sa Magnolia at dito sa San Miguel. Kaya huwag na tayong magulat kung after ng conference na to, lalo na kung ma-eliminate itong Magnolia, ay biglang magkaroon ng revamp at baka isunod na rin yung matagal nang inaasam ng mga fans ng Magnolia na pagpapalit ng coach. Bad news ito para dito sa Converge Fiber XS dahil ayon doon sa lumabas na diagnosis ay nagkaroon ng hyperextended knee itong si Justin Arana at least 2 weeks siyang hindi makapaglalaro. Medyo masama yung timing dahil kinakailangan ngayon ng Converge na manalo dito sa mga remaining games nila para makaiwas sa komplikasyon ng playoffs. Kapag nakuha ng Converge yung either number 1 or number 2 spot, ay assured sila ng twice to beat. Kung bumagsak sila sa number 3, 4 o kung 5, ay makakakuha naman sila ng isang best of 3 series. Ang importante syempre sa Converge ay at least yung pinakamataas na posisyon na posible para at least meron silang incentive. Ang problema nga lang, na-injury itong si Arana at alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Arana dito sa Converge. Kaya dito natin masasabi naman, oportunidad dito para kay Justin Baltasar na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin ngayon. Kaya dito natin makikita, incidentally, maglalaban itong Converge at itong San Miguel. At very crucial yung matchup na yan para dito sa dalawa. Itong Converge para gumanda playoff position nila at itong San Miguel. Abay, kinakailangan manalo kung hindi ma-eliminate. Magiging maganda rin yung matchup syempre ni Junmar Fajardo at ni Justin Baltasar dito. Maraming mag-aabang dyan. Pero sa ngayon, ang kinakailangan siguro natin i-consider dito na itong Converge, ang main focus nila ay makarecover agad si Justin Arana. Siguro hindi na bali na injured siya o hindi nila makuha yung number 1 position. Basta importante makarecover ka agad si Justin Arana para dito sa mga susunod nilang laro. Dahil syempre kung ikaw ang Fiber XS, kinakailangan i-consider mo yung future ng franchise mo. Bata pa naman yung core players nila. Itong si Arana, si Baltasar, si Stockton, si Winston, at si Jordan Heading. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para dito sa lineup nitong Converge in the future. Kaya sa ngayon magpapahinga muna si Arana pero at least na sigurado pasok na sa playoffs itong Converge. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D. Pinabati din natin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, si Enju, si Dexter Domer, at ang iba pa nating mga regular na mga viewers katulad ni Anthony Alon at ang iba pa.